Patuloy ang masusing pag-aaral ng gobyerno sa isyu sa online gambling. Ang update sa ulat ni Kenneth Pasyente. Muling nanindigan ng Malacanang na kailangang masusing pag-aralan ang isyu ng online gambling bago gumawa ng aksyon ukol dito. Yan ang sagot ng palasyo nang tanungin kung bakit hindi nabanggit sa ika-4 na sona ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang patungkol dito. Hindi raw dapat magpadalos-dalos ang pamahalaan sa pagpapatigil ng online gambling dahil may mga legal na operator na nagbibigay ng malaking tulong sa bayan, lalo na sa edukasyon at iba pang serbisyo publiko. Nais lamang ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na mapanatiling malinis at maayos ang budget para sa 2026. Kaya nabanggit nito sa kanyang ika-4 na sona ang babala sa mga mambabatas na hindi niya aaprubahan ng budget na hindi nakaangkla sa National Expenditure Program. Ayon kay Communications Undersecretary at Palace Press Officer Attorney Claire Castro, hindi biro ang pagbuo ng NEP. Lalo't masusing pinag-aralan ito ng Pangulo kasama ang lahat ng miyembro ng gabinete upang masigurong ang bawat pondo ay nakatuon sa mga mahalagang programa para sa mamamayan. Kaya hindi dapat anya abusuhin ang tinatawag na power of the purse ng Kongreso sa pamamagitan ng mga insertion na walang kabuluhan o hindi pakikinabangan ng publiko. Naging mabunga naman ang pag-uusap ni Pangulong Marcos Jr. at German Chancellor Friedrich Merz. Ayon sa Pangulo, tinalakay nila ang mga paraan upang palakasin ang kooperasyon sa larangan ng depensa at ekonomiya. Napag-usapan din ang mga paraan para sa pagtutulungan ukol sa regional issues at paglikha ng mas maraming oportunidad para sa mga mamamayan ng dalawang bansa. Nagpaabot din si Pangulong Marcos Jr. ng pasasalamat kay Chancellor Merz sa paanyaya nito na muling bumisita sa Germany. Marso ng nakaraang taon nang magkaroon ng working visit ang Pangulo sa Germany sa paanyaya ng nooy German Chancellor na si Olaf Scholz, kung saan nagkaroon ng pagkakataon ng Pangulo na makipagpulong sa ilang German officials at business leaders. Hindi muna magbibigay ng pangalan ng Malacanang hinggil sa mga opisyal o kawani ng gobyernong pinatungkulan ni Pangulong Marcos Jr. sa kanyang ika-4 na State of the Nation Address na di umano'y rumaraket sa flood control projects. Ayon sa palasyo, magkakaroon muna ng malalimang investigasyon upang masigurong beripikado ang mga ilalabas nilang impormasyon sa publiko at dahil hindi bahagi ang executive branch ng Bicameral Conference Committee ng Kongreso. Makikipag-usap naman ang gobyerno sa Moro Islamic Liberation Front o MILF hinggil sa pagsuspindi nito sa pag-decommission ng nalalabing 4,000 combatants at mahigit 2,400 armas. Ayon sa Malacanang, nakalulungkot ito lalo na't nasa mahigit 400 billion pesos na ang nailaan para sa socio-economic programs sa mga rebeldeng nagbabalik loob sa lipunan. Sa ilalim nito, 100,000 pesos ang ipinagkakaloob na cash assistance sa bawat isang returning combatant. Kenneth Pasyente para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.